Ngayon sasabihin ko sa iyo ang tungkol sa isang kaso na nagpapadala pa rin ng lamig sa gulugod ng lahat ng nakakarinig tungkol dito. Noong ika-1 ng Disyembre, 2022, isang pulutong ng mga mamamahayag at lokal na residente ang nagtipon sa labas ng criminal courthouse sa lungsod ng Mendoza ng Argentina. Sa loob ng courtroom, makapal ang kapaligiran sa pag-asa. Sa loob ng ilang minuto, inaasahan ang hatol sa isang kaso na pinag-uusapan ng buong lalawigan sa loob ng maraming taon. Nakaupo sa mesa ng nasasakdal ang isang 32 taong gulang na babae na nakasuot ng itim na damit, isang hibla ng puting kwintas sa kanyang leeg. Nanatiling ganap ang kanyang mukha. Walang takot. Walang nakikitang pagsisisi. Para sa maraming tao sa courtroom, tila kakaiba iyon. Karamihan sa kanila ay kilala siya sa loob ng maraming taon bilang isang ordinaryong kapitbahay at pamilyar na mukha sa bayan. Ngayon siya ay naging pangunahing figura sa isang mataas na profile na kasong kriminal. Nang umalingaw ang tunog ng mga yabag ng hukom sa pasilyo, nabalot ng ganap na katahimikan ang silid ng hukuman. Sa loob lamang ng ilang minuto, hindi lamang ang kinabukasan ng babae ang magpapasya, kundi maging ang kapalaran ng isang kwentong matagal nang nananatiling nakatago sa likod ng mga suso ng misteryo. Upang maunawaan kung paano humantong ang lahat sa sandaling ito, kailangan nating bumalik. Ang Minato ay isang maliit na bayan na nakatago sa mga bundok ng lalawigan ng Mendoza. Ito ang uri ng tahimik na lugar kung saan magkakilala ang mga tao mula pagkabata, kung saan ang mga kapitbahay ay nagbabahagi ng kasiyahan sa buhay at tinatalakay ang pinakabagong mga balita sa mga lansangan ng bayan. Dito nagsimula ang isang kwento na hindi lang magtatagal sa mapayapang bayan na ito, kundi sa buong Argentina. Ang mga pangunahing tauhan sa kwentong ito ay sina Rolando Angalakino at Karen Oyero. Una silang nagkita sa tahimik na bayan ng Minado at ang kanilang koneksyon ay mabilis na lumago sa isang seryosong relasyon. Nakita ni Rolando bilang tiwala at palakaibigan. Siya ay may madaling paraan sa mga tao at tila isang taong alam kung ano ang gusto niya sa buhay. Napansin naman ni Karen ang kanyang malakas na personalidad, sigla at ambisyon. Ang pinagsama-sama nila ay magkatulad ng mga pananaw tungkol sa hinaharap at isang ibinahaging pagnanais na makamit ang higit pa sa karaniwang inaalok ng buhay sa isang maliit na bayan. Noong 2016 na, magkasama silang lumipat at nagpasya na magsimula ng kanilang sariling negosyo. Sa bahay kung saan sila nanirahan, nag-organisa ang mag-asawa ng isang maliit na lugar ng imbakan at isang maliit na lugar ng tingian. Hinawakan ni Karen ang presentasyon at binigyang pansin ang bawat detalye. Isang maayos na karatula ang lumitaw sa bintana, kasama ang isang listahan ng mga kalakal na magagamit para sa mga customer. Unti-unting nakilala ang kanilang munting negosyo sa paligid. Ang mga residente ng Manado ay nanonood ng may interes, habang ang batang mag-asawa ay patuloy na lumalago ang kanilang pakikipagsapalaran. Mula sa labas, ang kanilang buhay ay tila isang kwento ng tagumpay. 2 tao ang bumubuo ng pinagsasaluhang kinabukasan. Noong panahong iyon, walang sinuman ang makakapag-isip na makalipas lamang ang ilang taon, ang kwentong ito ay hahantong sa isa sa mga pinakanakakabigla na krimen sa kasaysayan ng bayan. Si Karen ay isang taong kilala ng maraming tao mula pa noong mga unang taon niya. Siya ay lumaki sa mismong mga lansangan, nag-aral sa lokal na paaralan, at palaging bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng bayan. Si Rolando, sa kabilang banda, ay nanatiling isang misteryo sa karamihan ng mga tao. Napakakaunting sinabi tungkol sa kanyang nakaraan. Ang alam ng mga tao ay nagmula siya sa Bolivia, ngunit ang mga detalye ng kanyang naunang buhay ay hindi alam ng halos lahat ng tao sa paligid niya. Bukod sa pagtatrabaho sa bodega, kumuha din si Rolando ng karagdagang trabaho sa isang market fair sa distrito ng Gualen. Isang lugar na kilala sa pakyawan nitong kalakalan ng prutas. Ang trabaho ay hinihingi at nangangailangan ang tunay na pagtitiis. Maagang umaga bago sumikat ang araw, pagbabawas ng mabibigat na crates at patuloy na pakikipag-usap sa mga mamimili at supplier. Ngunit hindi siya nagreklamo. Ang mga nakakita sa kanya na nagtatrabaho sa palengke ay madalas na nagsabi na siya ay masipag at bihirang bigyan ng oras ang kanyang sarili na magpahinga. Mula sa labas, ang kanyang buhay kasama si Karen ay tila isang malinaw na halimbawa ng 2 tao na patuloy na nagtatayo ng hinaharap na magkasama, hakbang-hakbang.
Ngunit kahit na ang pinakamatibay na relasyon ay hindi immune sa mga sandali ng krisis. Isang araw, nasaksihan ni Rolando ang isang eksenang lubos na yumanig sa kanya. Nadatnan niya si Karen na nakaupo sa isang kotse, kasama ang ibang lalaki. Para sa kanya, ito ay isang mapangwasak na dagok. Nag-alab agad ang mga emosyon. Galit, nasaktan at malalim na pakiramdam ng pagtataksil. Sa sobrang galit, muntik na niyang mapunit ang loob ng sasakyan. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang lahat ng pinagsamahan nila sa harapan niya. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang oras at naayos na ang mga emosyon, gumawa si Rolando ng isang desisyon na ikinagulat ng maraming tao sa paligid niya. Pumayag siyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang relasyon. Marahil ay inaasahan niyang mapangalagaan ang lahat ng nilikha nilang magkasama. O baka hindi pa siya handang lumayo sa kinabukasang naisip nila noon. Sa ibabaw, sa lalong madaling panahon ay tila ang krisis ay naiwan. Para sa mga tagalabas, mukhang mag-asawa pa rin silang kayang harapin kahit ang pinakamahirap na hamon. Si Rolando Angelino mismo ay isang lalaking may masalimuot na kwento ng buhay. Ipinanganak siya noong 1987 sa Bolivia. Eksakto kung kailan siya lumipat sa Argentina ay nananatiling hindi malinaw at ang kabanata ng kanyang buhay ay higit na hindi dokumentado. Lumaki siya sa isang malaking pamilya at panganay sa 7 magkakapatid. Mula sa isang maagang edad, ang isang tiyak na antas ng responsibilidad ay nakasalalay sa kanyang mga balikat, pagtulong sa kanyang mga magulang, pag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki at babae, at pagtatrabaho sa tuwing kinakailangan. Marahil iyon ang dahilan kung bakit nasanay na siya sa pagsusumikap at disiplina sa murang edad. Ang kanyang pananaw sa hinaharap ay palaging medyo simple. Isang matatag na pamilya, matatag na trabaho, at isang tahanan na puno ng tawanan ng mga anak na lalaki at babae. Sa kanyang mga kabataan, nakilala ni Rolando si Carolina Chavez. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, ngunit sa paglipas ng panahon, ang relasyon ay hindi nagtagumpay. Sa kabila ng paghihiwalay, nagawa nilang mapanatili ang magalang na komunikasyon para sa kapakanan ng kanilang anak. Nang maglaon, isa pang babae ang pumasok sa kanyang buhay, si Soledad Guardia. Mula sa relasyong iyon, nagkaroon siya ng isa pang anak na lalaki, si Elias. Ngunit hindi rin nagtagal ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Gayunpaman, madalas sabihin ng mga nakakakilala kay Rolando na nanatili siyang mapagmalasakit na ama. Nanatili siyang nakikipag-ugnayan sa kanyang mga anak at sinubukang mapanatili ang isang malapit na ugnayan sa kanila sa kabila ng masalimuot na mga kalagayan ng kanyang personal na buhay. Mula sa kanyang kabataan, binigyang pansin ni Rolando ang pananatili sa magandang pisikal na anyo. Naglaro siya ng sports, mahilig sa soccer, at gumugol pa ng oras sa paglalaro para sa isang lokal na koponan. Madalas siyang inilarawan ng mga katrabaho at kakilala bilang kalmado, masipag at palakaibigan. Siya ay bihirang masangkot sa mga salungatan at kadalasang mas gusto niyang manatiling malayo. Sinabi ng mga kapitbahay na madali siyang pakisamahan, bagamat sa mga pag-uusap ay madalas siyang nagpapakita ng kapansin-pansing pagkamahiyain. Si Karen Oedo ay isinilang noong ika-30 ng Marso, 1970. Ang kanyang buong pagkabata at teenage years ay ginugol sa monado sa mismong bahay kung saan sila ni Rolando ay nag-organisa ng kanilang maliit na negosyo sa bodega. Kilalang-kilala siya ng mga tao sa bayan. Siya ay palakaibigan, aktibo at madaling konektado sa iba. Naalala ng marami na may likas na kakayahan si Karen na makatawag ng pansin sa pamamagitan ng kanyang lakas at kumpiyansa. Tulad ni Rolando, pinangarap niya ang isang matatag na buhay, isang pamilya, at isang kapareha na maaaring maging maaasahang suporta. Ngunit ang landas patungo sa ganoong uri ng buhay ay naging malayo sa simple. Katulad niya, nagtagal bago niya nakilala ang isang taong sa tingin niya ay handang bumuo ng kinabukasan. At nang pumasok si Rolando sa kanyang buhay, tila nahanap na nilang dalawa ang eksaktong hinahanap nila sa loob ng maraming taon. Bago nakilala si Rolando, sinubukan na ni Karen na bumuo ng buhay pampamilya. Nagkaroon siya ng 2 anak na babae at noong 2013 pinakasalan niya si Raul Ojada, ang ama ng isa sa mga babae. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kasal. Ayon kay Raul, ang patuloy na paghihirap sa pananalapi ay humantong sa patuloy na mga salungatan at sa ilang mga punto ay lumayo na lamang siya, ang pamilya.
Ang lalaki ay umalis sa lungsod at lumipat sa ibang bansa, sinusubukang panatilihing pribado ang kanyang ugat at lokasyon. Pagkalipas ng ilang taon, isang trahedya ang sumapit sa buhay ni Karen at Rolando. Noong tag-araw ng 2019, ang 9 na taong gulang na si Elias, ang nakababatang anak na lalaki ni Rolando, ay dumating upang manatili sa kanyang ama para sa isang pagbisita. Ngunit noong umaga ng ika-12 ng Hulyo, biglang nagsimulang makaramdam ng matinding sakit si Elias. Isinugod siya ni Rolando sa isang lokal na ospital kung saan ang bata ay agad na na-admit sa intensive care. Sa kabila ng pagsisikap ng doktor, namatay si Elias di nagtagal. Ang medikal na ulat sa kalaunan ay nagpahiwatig ng matinding pagkalason na humantong sa maraming organ failure at mga namuong dugo sa mga daluyan ng utak. Para sa pamilya, ito ay isang mapangwasak na pagkabigla. Ilang sandali bago ang umagang iyon, si Elias ay tila ganap na malusog. Iminungkahi ng mga doktor na magsagawa ng karagdagang forensic examination, ngunit tumanggi ang ina at lola ng bata. Iminungkahi ni Karen ang cremation, ngunit iginiit ng ina ni Elias ang tradisyonal na paglilibing. Ang pagkawala ng kanyang anak ay lubhang nakaapekto kay Rolando. Siya ay naging umatras at nagpumiglas ng mahabang panahon upang makayanan ang kalungkutan. Sa panahong iyon, kinuha ni Karen ang pamamahala sa kanilang maliit na negosyo at sinubukan siyang suportahan, tinulungan siyang dahan-dahang bumalik sa normal na gawain. Sa paglipas ng panahon, lumambot ang sakit kahit kaunti. 16 na buwan pagkatapos ng trahedya, gumawa si Rolando ng isang mahalagang desisyon. Nag-propose siya kay Karen. Para sa kanya, hindi lang basta desisyon ang magpakasal. Nakita niya ito bilang ang taong tumulong sa kanya na makaligtas sa pinakamahirap na kabanata ng kanyang buhay. Nagpakasal sila at kumbinsido si Rolando na ang babaeng nasa tabi niya ay isang taong lubos niyang mapagkakatiwalaan. Ngunit isa pang trahedya ang naghihintay sa unahan. Noong ika-6 ng Pebrero, 2022, umuwi si Karen pagkatapos bumisita sa isang beauty salon at mag-ehersisyo sa Gifis. Pagbalik niya sa bahay, napansin niyang tila masama ang pakiramdam ni Rolando. Mukha siyang nanghihina at nagreklamo na sumama ang pakiramdam niya. Nang sumunod na araw, biglang naging seryoso ang sitwasyon. Noong ika-7 ng Pebrero, isang ambulansya ang nakaparada sa labas ng kanilang tahanan. Ang 35 anyos na si Rolando ay biglang nagkasakit ng malubha. Nagsimula siyang makaranas ng matinding pagsusuka at hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay sa mismong sala. Ang kasambahay na nasa bahay ay agad na nakipag-ugnayan sa emergency service. Mabilis na dumating ang mga paramedic. Pinayagan si Karen na samahan ang kanyang asawa habang dinadala ito sa klinika ng Santa Maria. Ang kalagayan ng lalaki ay lubhang kritikal. Ang mga doktor ay lumaban para sa kanyang buhay sa loob ng ilang araw, ngunit sa huli ay hindi nila siya nailigtas. Noong ika-9 ng Pebrero, namatay si Rolando Angelino. Nang maglaon, natukoy ng mga medikal na espesyalista ang sanhi ng kamatayan, matinding pagkalason. Dahil si Rolando ay dating itinuturing na isang ganap na malusog na tao na regular na nag-ehersisyo at nananatiling aktibo sa pisikal, ang kanyang biglaang pagkamatay ay agad na nagdulot ng malubhang katanungan sa mga doktor. Sa isang pakikipag-usap sa mga medikal na kawani, ipinaliwanag ni Karen na ang kanyang asawa ay di umano'y umiinom ng gamot na nilayon upang alisin ang mga dark spot sa balat. Gayunpaman, ang paliwanag na ito ay mabilis na nagdulot ng mga pagdududa sa mga espesyalista. Ang mga pagsusuri sa laboratorio ay nagsiwalat ng abnormal na mataas na antas ng calcium oxalate crystals sa kanyang katawan, isang katangiang palatandaan ng pagkalason sa ethylene glycol. Ang sangkap na ito ay malawakang ginagamit sa automotive antifreeze at kilala sa mataas na toxicity nito. Matapos matanggap ang mga natuklasang ito, binuksan ng mga taga-usig ang isang buong pagsisiyasat. Sinimulang interbyuhin ng mga tiktik ang mga kapitbahay ng mag-asawang Aquino. Ang ilan sa kanila ay nagulat na si Karen ay paulit-ulit na nagbigay sa kanyang asawa ng hindi kilalang mga sangkap. Ayon sa mga saksi, ipinaliwanag niya ito sa pagsasabing kailangan niyang kalmahin si Rolando para makalabas siya sa mga social gathering nang wala siya. Sa una, isinasaalang-alang pa ng mga investigador ang posibilidad na ang babae ay maaaring sinusubukan lamang na patulogin ang kanyang asawa ng pansamantala nang hindi inaasahan ang isang nakamamatay na resulta.
Gayunpaman, ang mga espesyalista mula sa unit ng mga teknolohikal na krimen ay mabilis na pinawalang bisa ang teoryang iyon. Ang konsentrasyon ng nakakalason na sangkap ay malinaw na nagtuturo sa sinasadyang pagkalason. Tinanong si Karen bilang suspect. Hindi nagtagal, natuklasan ng mga investigador ang maraming kontradiksyon sa kanyang mga pahayag. Nang direktang tanungin tungkol sa sangkap na ibinigay niya sa kanyang asawa. Muling iginiit ng babae na ito ay isang gamot lamang para sa mga batik sa balat na sinasabing ibinibigay sa pamamagitan ng A-drip. Nang hilingin sa kanya ng mga investigador na ibigay ang bote na naglalaman ng solusyon, sinabi ni Karen na itinapon na ito ng kasambahay. Gayunpaman, ang kasambahay na si Claudia Cortez ay sumalungat sa pahayag na iyon noong isang hiwalay na panayam. Sinabi niya na wala siyang itinapon na bote. Bukod dito, inihayag ni Cortez na sa isang pagkakataon, narinig niya ang isang pag-uusap sa pagitan ng mag-asawa kung saan nagpahayag si Rolando ng pag-aalala tungkol sa gamot na ibinigay sa kanya. Pagkatapos nito, nakakulong si Karen para sa tagal ng investigasyon at kinumpiska ang kanyang telepono. Ang pagkamatay ni Rolando ay labis na ikinagulat ng kanyang mga kamag-anak, kaibigan, at kasamahan sa koponan mula sa lokal na soccer club. Para sa mga residente ng Manado at sa mga customer na bumisita sa kanilang negosyo sa bodega, ang balita ay pare-parehong nakakabagabag. Marami ang nahirapang paniwalaan na ang gayong masigla at malakas na tao ay maaaring mamatay ng biglaan. Sinabi ni na Avanita at Rahul Oha na nagulat siya sa mga chismis na nagmumungkahi ng posibleng pagkalason. Ayon sa kanya, sa tagal nilang magkasama, si Coranin ay hindi kailanman nagpakita ng mga palatandaan ng pagsalakay at palaging tila isang kalmado at balansing tao. Gayunpaman, ang pagsusuri sa kanyang telepono ay nagbigay sa mga investigador ng bagong ebidensya. Sa kasaysayan ng pagbabrowse, natuklasan ng mga detective ang mga paghahanap na naugnay sa ilan sa mga pinakanakamamatay na lason pati na rin ang mga gabay sa kung paano i-clear ang kasaysayan ng internet. Natuklasan din ng mga investigador ang kumpirmasyon ng dalawang magkahiwalay na online na order para sa ethylene glycol sa pamamagitan ng isang tindahan sa internet. Ayon sa mga eksperto sa toxicology, ang ethylene glycol ay isang synthetic substance na aktibong sumisipsip ng moisture at malawakang ginagamit sa paggawa ng antifreeze. Wala itong kapansin-pansing amoy, may bahagyang matamis na lasa, at lubhang mapanganib para sa mga tao, kahit nasa napakaliit na halaga. Isinasaalang-alang ang mga natuklasang forensic at ang nakolektang ebidensya na pagpasyahan ng mga taga-usig na ang sangkap ay hinalo sa orange juice. Ayon sa bersyon ng pagsisiyasat ng mga kaganapan, ito ang inumin na naging sanhi ng biglaang medikal na krisis ni Rolando na sa huli ay humantong sa kanyang kamatayan. Noong kalagitnaan ng Pebrero, ang mga investigador ay nakakuha ng sapat na ebidensya. Formal na kinasuhan si Karen ang paggawa ng krimen sa ilalim ng mga sitwasyong nagpapalubha. Kasabay nito, sinimulang bigyang pansin ng mga taga-usig ang isa pang trahedya na naganap sa loob ng parehong pamilya ilang taon na ang nakalilipas. Ang pagkamatay ng 9 taong gulang na si Elias, ang anak ni Rolando. Nagpasya ang mga investigador na suriin muli ang mga pangyayari sa paligid ng kanyang pagpanaw. Ayon sa testimonya ng ina ni Elias, ang bata ay naging ganap na malusog at aktibo. Sinabi niya na bigla itong nakoma habang nananatili sa bahay ng kanyang ama at hindi na namamalayan. Ang medikal na ulat noong panahong iyon ay nagbanggit ng maraming organ failure at isang namuong dugo sa utak. Gayunpaman, nagsimulang magkaroon ng malubhang pagdududa ang mga investigador. Ang gayong pagkamatay sa isang 9 na taong gulang na batang lalaki na walang malalang sakit ay lumitaw lubhang hindi karaniwan. Dahil dito, muling binuksan ang kaso ni Elias at muling sinuri bilang bahagi ng bagong pagsisiyasat ng kriminal. Nagsumite ang mga taga-usig ng mga kahilingan tungkol sa mga posibleng pagbili ng ethylene glycol at hindi nagtagal ay nakatanggap ng kumpirmasyon. Talagang binili ni Karen ang substance noong Hulyo 2, 2019, ilang araw lamang bago dumating ang 9 anyos na si Elias upang manatili sa kanyang ama. Ang mga karagdagang pahayag mula sa mga kamag-anak ng batang lalaki ay nagtaas din ng mga karagdagang alalahanin para sa mga investigador. Ipinaliwanag nila na pagkatapos ng pagpanaw ng bata, mahigpit na itinulak ni Karen ang cremation, ngunit ang ina ni Elias ay mahigpit na tumanggi at pinili na lang na ilibing ang kanyang anak.
Ang naipon na ebidensya ay nagpapahintulot sa mga taga-usig para magdala ng karagdagang bayad. Noong ika-4 ng Marso, opisyal na kinasuhan ng prosecutor na si Claudia Rios si Karen ang paggawa ng krimen sa ilalim ng mga sitwasyong nagpapalubha na nag-ugnay sa pagkamatay ng batang lalaki sa pagkalason. Noong ika-14 na ng Marso, pinasiyahan ng korte na mananatili sa kustodya ang babae hanggang sa simula ng paglilitis. Tinangka ni Karen na iapela ang desisyon, ngunit tinanggihan ang apela. Ang korte ay nagpasya na ang panganib ng pananakot sa saksi at ang pagkasira ng ebidensya ay masyadong mataas. Nagsimula ang paglilitis makalipas ang humigit kumulang 1.0 buwan at mabilis na naging isa sa pinakamalawak na tinalakay na paglilitis sa hukuman sa lalawigan ng Mendoza. Noong ika-28 ng Nobyembre, 2022, nagsimula ang mga pampublikong pagdinig sa kaso ni Karen Oedo sa Korte ng Kriminal ng Lungsod. Sinuri ng korte ang dalawang magkahiwalay na insidente. Ang una ay may kinalaman sa krimen na kinasasangkutan ng 9 anyos na si Elias, na iniharap ni Prosecutor Fernando Gutso. Ang pangalawa ay nakatuon sa pagkalason kay Rolando Aino, na inimbestigahan ng piskal na si Claudia Rios. Ang nakatatandang anak ni Rolando, ang 15 anyos na si Javier Aino, ay naroroon din sa paglilitis. Siya ay humarap sa korte bilang isang sibil na nagsasakdal sa suporta ng isang legal na kinatawan. Ayon sa prosekusyon, ang diumano'y pakana sa likod ng krimen ay pareho sa dalawang kaso. Ikinatuwiran ni Prosecutor Fernando Gutso na pinaghalo ni Karen ang ethylene glycol sa orange juice na una niyang ibinigay sa bata at makalipas ang ilang taon sa kanyang ama. Dahil sa matinding pagkalason, pareho silang namatay. Tinangka ng mga abogado ng depensa na hamunin ang bersyong ito ng mga kaganapan. Nagtalo sila na ang Orlando ay di umano ay nagpakita ng pagsalakay minsan at pinahiya si Karen at na ang kaso ng pag-uusig ay higit sa lahat ay binuo sa circumstantial evidence. Bilang karagdagan, binigyang diin ng nasasakdal ang kawalan ng malinaw na motibo. Ayon sa kanila, walang dahilan si Karen para saktan si Elias. Ang batang lalaki ay hindi maaaring kumatawa ng anumang banta sa kanya. Iginiit din ng abogado ng depensa na ang bahay, mga sasakyan, at negosyo ay nasa ilalim ng kontrol ni Karen, na ginagawang questionable ang teorya ng pagganyak sa pananalapi. Nagtalo siya na ang mga online na pagbili ay maaaring hindi niya personal na ginawa at ang mga paghahanap sa internet tungkol sa mga lason ay hindi maaaring magsilbing direktang patunay ng isang krimen. Ayon sa depensa, kahit na may mga aksyon na humantong sa pagkamatay ni Rolando at Elias, ang pagkakasala ng mga akusado ay dapat na mapatunayan ng walang pag-aalinlangan sa halip na batay sa mga pagpapalagay. Si Karen mismo ay itinanggi rin ang anumang pagkakasangkot. Sinabi niya na ang pagbili ng antirease ay maaaring ginawa ng kanyang kasosyo pagkatapos magkaroon ng access sa kanyang account. Dagdag pa rito, sinabi ng babae na noong ika-6 ng Pebrero, ang araw na unang nakaramdam ng malubhang karamdaman si Rolando, wala man lang siya sa bahay. Sa panahon ng paglilitis, nabigyan ng pagkakataon si Karen na personal na humarap sa korte. Pinahintulutan siya ni Judge Diego Liberty na magsalita pagkatapos ng pagbubukas ng yugto ng pagdinig. Sa kanyang pahayag, sinabi niya na ang mga akusasyon laban sa kanya ay hindi patas at iginiit na hindi niya ginawa ang mga krimeng ibinibintang sa kanya. Sinabi ni Karen na masakit para sa kanya na marinig ang mga naturang paratang dahil siya mismo ay ina ng 2 maliliit na anak na babae at hindi niya maisip na gumawa ng mga ganoong gawain. Gayunpaman, binigyan na siya ng publiko ng palayaw. Sa lokal na media, si Karen ay lalong tinutukoy bilang ang lason mula sa Gualen. At ang label ay mabilis na naging isang hindi mapaghihiwalay na bahagi ng high-profile na pagsubok. Sa panahon ng mga pagdinig, ang hukuman ay lumipat upang saksihan ang testimonya. Tinanong ni Prosecutor Fernando Gutso si Karen ng isa sa mga pangunahing tanong sa kaso, kung iminungkahi niya na i-cremate ang bangkay ni Elias pagkatapos ng kanyang kamatayan. Mariing itinanggi ito ni Karen at sinabing hindi umaasa sa kanya ang gayong desisyon. Gayunpaman, ang patotoo ng mga kamag-anak ay nagdududa sa kanyang mga salita. Sinabi ng ina ni Soledad Alias sa korte na minsan nang ipinarating ni Rolando ang mungkahi ni Karen na i-cremate ang bangkay ng bata upang hatiin ng 2 pamilya ang abo. Tumanggi si Soledad. Binanggit din niya na nagkaroon ng mabibigat na problema sa relasyon ni Rolando at Karen. Ayon sa kanya,
Naging issue ang selos kung kaya't nagsimula ng matulog ang mag-asawa sa magkahiwalay na kama. Isa pa, saksi si Carolina, ang ina ng nakatatandang anak ni Rolando. Kinumpirma niya na dati niyang narinig mula sa dati niyang kapareha ang tungkol sa tensyon sa loob ng relasyon nito, bagamat kakaunti lang ang pakikisalamuha niya kay Karen bago iyon. Ayon kay Carolina, noong umaga ng Pebrero 8, direktang tumawag sa kanya si Karen at sinabing dinala si Rolando sa ospital. Iminungkahi niya na maaaring nagkasakit siya pagkatapos uminom ng ilang uri ng gamot at pagkatapos ay humingi ng tulong kay Carolina na i-unlock ang telepono ni Rolando na sinasabing pinaghihinalaan niya na siya ay hindi tapat. Ipinaliwanag ni Carolina na ilang araw lang ang nakalipas, nakita niya si Rolando at mukhang malusog na ito. Pagdating niya sa klinik, nakikipag-usap na si Karen sa mga doktor. Nang maglaon, sinabi ni Karen kay Carolina na walang ibang tao sa ospital, na agad na nagtaas ng hinala. Matapos makipag-usap sa mga medikal na kawani, naging malinaw na si Rolando ay nasa kritikal na kondisyon at hindi tumutugon sa paggamot. Ipinaliwanag ni Karen ang sitwasyon bilang isang reaksyong allergy sa isang gamot na naglalayong alisin ang mga dark spot sa balat at iginiit na ang bote na naglalaman ng gamot ay itinapon ng kasambahay. Pagkatapos nito, tumestigo sa harap ng korte ang mga doktor at ekspertong medikal. Si Ivana Marinelli, isang pediatrician sa ospital, ay nagsalita tungkol sa pagkaka-ospital ni Alias noong Hulyo ng 2011. Ayon sa kanyang testimonya, ang batang lalaki ay dinala sa ospital sa lubhang kritikal na kondisyon na may malubhang problema sa paghinga at nangangailangan ng agarang intubation. Ang isang CT scan ay nagsiwalat ng namuong dugo sa mga daluyan ng utak. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga sintomas na naobserbahan sa batang lalaki. Pagkawala ng malay, pagkabalisa, ang simula ng isang pagkawala ng malay, at malubhang problema sa pamumuo ng dugo, ganap na tumugma sa pattern ng ethylene glycol poisoning. Sa kabila ng masinsinang pagpapagamot, ang kondisyon ni Elias ay patuloy na mabilis na lumala. Noong ika-negatibo 12 ng Hulyo, bandang 5 oras ng gabi, tumigil ang puso ng bata. Nagpatuloy ang mga pagsisikap sa resuscitation ng halos 50 minuto, ngunit hindi siya nailigtas ng mga doktor. Alas -6:00 ng gabi, opisyal na idineklara ng mga medical staff ang pagkamatay ng bata. Ang mga hurado ay iniharap din sa mga resulta ng isang psikolohikal na pagsusuri kay Karen na isinagawa sa kahilingan ng prosekusyon. Napagpasyahan ng mga eksperto na sa kanyang patotoo, paulit-ulit niyang binaluktot ang mga katotohanan at tila sinusubukang lumikha ng imahe ng isang kagalang-galang at mahusay na pag-uugali na tao. Kasabay nito, inilarawan siya ng mga espesyalista bilang emosyonal na malayo at hilig na itago ang kanyang tunay na motibo. Nakuha ang partikular na atensyon sa katotohanan na ang pagsusuri ay isinagawa pagkatapos ng pagkamatay ni Rolando. Ngunit si Karen ay hindi nagpakita ng malinaw na senyales ng pagdadalamhati. Napansin din ng mga eksperto ang mga indikasyon ng nakatagong puot, mapusok na tendensya, at matinding pagtutok sa kanya. Sariling interes. Kinuwestiyon din ni Prosecutor Fernando Guzzo ang mga sinasabi ni Karen na siya umano ay biktima ng malupit na pag-ugali. Ayon sa prosekusyon, ang mga psikolohikal na natuklasan ay idinagdag lamang sa pangkalahatang larawan ng kanyang pag-ugali. Pagkatapos ng mga linggo ng pagdinig, ang paglilitis sa wakas ay lumapit sa konklusyon nito. Ang silid ng hukuman ay napuno ng mga kamag-anak ng mga biktima, mga mamamahayag at mga lokal na residente. Ang lahat ay naghihintay sa desisyon ng hurado. Sa pangwakas na pahayag, ang prosekusyon ay nagtalo na ang ebidensya ay tumuturo sa isang maingat na binalak na krimen. Ayon sa mga taga-usig, si Karen ay bumili ng ethylene glycol, itinapon ang packaging, at pagkatapos ay hinalo ang nakakalason na sangkap sa orange juice. Iniharap ni Prosecutor Claudia Rios ang mga dokumentong nagpapatunay sa pagbili ng kemikal na binayaran para sa paggamit ng bank account ng nasasakdal. Hiniling ng prosekusyon at ng sibil na nagsasakdal sa korte na hatulan siyang nagkasala sa paggawa ng dalawang krimen sa ilalim ng nagpapalubha ng mga pangyayari, kabilang ang mga palatandaan ng partikular na kalupitan. Iginiit ng depensa na hindi sapat ang mga ebidensyang ipinakita at nakatuwiran na ang mga personal na katangian ng pagkatao ay hindi dapat magsilbing batayan para sa isang hatol na nagkasala. Pagkatapos ng deliberasyon, naabot ng hurado ang isang nagkakaisang desisyon.
Si Karen Ovido ay napatunayang nagkasala sa krimen na kinasasangkutan ng taong gulang na si Alias na may partikular na kalupitan at ng pagkalason kay Rolando sa ilalim ng mga sitwasyong nagpapalubha. Hinatulan siya ng korte ng habang buhay na pagkakakulong. Nang marinig ni Karen ang hatol, nanatili siyang kalmado sa labas at walang nakikitang emosyon. Ang motibo sa likod ng mga krimen ay hindi kailanman tiyak na naitatag. Patuloy na itinanggi ni Karen ang anumang pagkakasangkot at sa kadahilanang iyon. Nananatiling paksa ng debate ang mga tunay na dahilan sa likod ng pagkamatay ng mag-ama. Ang kaso ay naging isa sa pinakapinag-usapan sa Mendoza at nagsilbing paalala na kahit sa loob ng pinakamalalapit na relasyon, ang mga mapanganib na lihim ay maaaring manatiling nakatago. Salamat sa panonood. Ang pangalan ko ay Jack. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Marami pang totoong kwento ng krimen sa hinaharap.